Magandang gabi po, bayan ng Mugpog. At kanina nga po, yung special ng pinasinayaan, itong napakagandang harapang bahagi ng munisipyo ng Mugpog. At nakikita natin, merong banda, ang mga bata ay talagang nag-enjoy dahil napakasaya at napakakukulay, kumukuti-kutitap ang mga Christmas light dito. Kaya, actually, meron akong nakita na talagang napakaloke. Alam nyo, nakaupo lamang siya dun sa may harapang bahagi ng munisipyo. Parang sabi ko talaga ito yung mayor na talagang inahangaan ko ng gusto, Kaya mga kapiling po natin, By the way, anong pangalan nitong Carabao na ito? Kaya kita nyo yung Carabao. Sabi ko, may makakapiling po ako. Ang ating butihing mayor na talagang hinahangaan at iniidolo ko sapagkat napakabait itong mayor na ito. Si Mayor, kita mo yan, wala lamang, napakasimple, Mayor, hi Mayor! So, samahan niyo po kami dahil one-on-one kami, aikot ako ni Mayor sa kanilang ginawang paghahanda para dito sa nalalapit nating Kapaskuhan dahil nilang tulog na lamang po at Pasko na! Tara! So, yan Mayor! Talaga, ang ganda naman ng inyong ginawang preparation dito si Mayor mismo ang maikot sa atin, So ayan, ang bilis maglakad ni Mayor. Nakita ko si Mayor, nakita ko si Mayor, nakaupo lamang sa doon. Nakaupo doon. Yan, pakita nyo, bahay pamahala ng Mugpog. Sana magandang angle. Ayan, so makakasama ho natin si Mayor. Yan, so pwede kitang maglakad, Mayor. Pwede nyo ako i-tour. Paano ba yung, nandito tayo sa kanilang giant Christmas tree. Mayor, kasi di ba lagi kang may tema sa ating Christmas tree. Sinimple lang natin para mabigyan natin ng emphasis yung mga raw materials natin. For example yan, nabubulok lang yung mga kawayan na yan sa gilid ng mga nyugan-nyugan natin. Ayan, kinuha natin yung mga bulo-bulo na yan. Ayan na, kita nyo na. So ito'y gawa sa kawayan lang yan. Kawayan lang yan. Okay. Tapos ito, mga artificial na natin, yung nabibili na grass. Yung green. Yan, ganyan lang yan. Tapos simpleng kaunting ilaw. Ito naman yung mga dati na nating nagagamit, hanggang ngayon ginagamit pa rin natin. Inuulit-ulit lang. Paulit-ulit lang na at least nagiging naman siya, adaptable naman siya dun sa tema ng natin Kapaskuhan. And attractive din. So, pero gawa lamang yan sa kawayan. Oo, kawayan yan. Di ba, tuwa-tuwa ang mga bata. Last year ba, anong konsepto mo? Last year, ang konsepto natin, yung naman siya, ang essence niya yung post-pandemic naman. Ngayon dito naman, palibasa, green nga, ang ini-emphasize naman natin dito, binibigyan natin ng diin dito, yung kahalagahan naman ng environment. That's why puro ganyan yan, green, at saka yung mga raw materials na kawayan, yung indigenous siya, nandito lang siya. Ayun, simple lang. So very raw po, Mayor, nakita ko rin, ang ganda na ng ating harapang bahagi ng ating ng ating munisipyo. So isa rin 'yan sa pinaganda po ninyo. Utay-utay lang kumbaga sa bahay. Kung yung makakaya lang muna ng pondo, yun lang muna. Kasi kumbaga sa tatay, ako 37 yung anak ko ay. Kung 37 sila, mas pinapriority ko muna yung pangangailangan ng anak kaysa doon sa pangangailangan ng bahay. Bawa, yung bahay natin medyo madumi na yung kurtina, pipili ka ng bagong kurtina. Pero more than that, mas kailangan mo munang bilhin yung ginagamit ng mga anak mo. Siyempre, yung mga basic needs nila? Siyempre, mga pagkain. So as well, ganun din sa barangay. Inuuna ko yung barangay kaysa dun sa pangangailangan muna ng munisipyo. Medyo maingay lamang po ng Bagya sapagkat ongoing po ang banda na inorganisa din ng ating punong bayan. Magbibigay siya ng konting informasyon tungkol dyan. Pero maliban po dito sa Christmas tree, meron din po ako nakita dito yung Bilen. Sasamahan kita ni Mayor sa kanilang Bilen. Sa Bilen tayo. So ito yung Bilen. Kumusta? Marami ba kita mga kababayan na nanonood? Hi po. 100 plus pala. Mayor, 100 plus yung nanonood natin. Batiin mo muna yung ating mga kababayang Mugpog na nanonood. Mga kababayan natin, mga taga Mugpog, magandang gabi sa inyo lahat. Pasensya na kayo kung medyo
na late tayo ng pagpailaw kasi nga medyo sinisingit-singit lang natin sa oras. At kahit pa paano, nabuo na din natin sa simpleng mapamaraan ng aking mga kasamahang mga empleyado. So, standby lang kayo. Marami pa natin makikita dito na sooner or later, makikita nyo na magbabago ang hitsura nitong parke na ito. But for the meantime, maraming salamat sa tanggap nyo dun sa pinakala natin ngayon na simpleng pailaw. Mga indigenous materials lang yung ginamit natin. But still, the spirit of Christmas is always here. Correct. And kapag pinag-uusapan ng Christmas, of course, hindi mawawala ang ating Belen. Belen. So, eto, may Alam niyo itong tayo. Belen na ito, may istorya ito eh. Oh. Ano istorya nito, Mayor? Itong Belen na ito ay time pa nung kapatid ko, ni ex-mayor Jojo Libelo. Siya ang unang nagpagawa nitong caricature ba ang tawag dyan sa ganyan? So yan, first time na ginawa ito, itinakid dyan doon sa ibabaw ng munisipyo. Tumama yung lakas na bagyo. Nagiba yung mga paligid pero natira lang sila. Awan ko kung anong meron ito. Kaya nga. Tapos ilang beses na namin na-experience yan, na kahit nagbagyo sila yung natitira lagi. Ngayon, sabi ni Utol sa akin, ex-mayor, totoo alagaan mo yan, i-preserve mo siya. Siya, from time to time, natingnan namin siya. Pag medyo may kaunting damage yun, inire-repair. So ito, makikita mo lang dyan so far kasi, di ba, December 25 pa ang ipinanganak si Jesus Christ. So makikita mo lang silang dalawa dyan sa sabsaban, simple lang. Ayun, mga tupa lang nandyan. Pagdating niya nung, may makikita ka dyan, yung buntis na si Mama Mary. Nagbago-bago rin. Oo. Makikita mo siya dyan. Tapos, pagdating na nung time na pinanganak si Jesus Christ, makikita mo na dyan yung madadagdagan na ng sabsaban yan. Madadagdagan na sila ng mga characters. Nandyan na yung tatlong hari. Nandyan na yung baby, si Jesus Christ. Tapos bukod na yung position nila. So basically, Mayor, gaano na ito katagal? Ilang taon na itong inagamit-gamit at ina-recycle nyo lang gamitin? So far, ilan biris na ba ako sa pwesto? 7 plus 9, more than 16 years na. Ang Magsa tagal na, 17 years na to. Oo. So paulit-ulit lang. Siya lang din yan. Siya din. Pag may kaunting yung kulay, niroto-rito kailangan ng konti. Ayan na. So ang ganda ho ng kanilang Belen dito. Ayan. Ano tayong makikita sa may Ito, gawa-gawa lang yan ng aking mga boys. Sila lang yan. May mga tupa-tupa rin. Sila ang nag-design yan eh. Yung isa, si Chano, yung isa kong kwan, yung kausap natin kanina, isa yan sa magaling mag-conceptualize ng kung ano yung mga palalagay natin sa parke. Pag-design ng ilaw, yung shape ng mga kwan, nire-repair lang nila sa akin yan, Mayor, okay ba sa inyo ito? Ngayon, nagko-comment lang naman ako. Ito, dagdagan mo ito ng kwan. Lagyan mo ng kaunting. Ito nga ang kulang namin. Wala na kaming mabili nung puti na ilaw para lalagyan sana namin yung mga base para ma-emphasize yung shape nung Christmas tree. Well, anyway, andyan na eh. Okay din naman. Oo, ganda. Tsaka nakikita na ang ganda ng yung pinapakita natin, di ba? Parang ang laki tingnan eh, no? Kala mo, napakalawak eh, ano? Punta naman tayo dito, Mayor. Sige. Dito, meron pa dito mga ikot-ikot tayo dito. May gazebo dito. Gazebo. Diba? Tapos meron dong mga reindeer. Reindeer. Yung mga bata po ha. Mamaya papaimbitahan natin si Mayor sa mga chikiting. Na pumunta dito. Of course, ito may reindeer din dito. Yan. So, Mayor, ito anong kwento naman itong reindeer natin? Ito yung ito yung sign of prosperity. Yung tinatahak ng reindeer papuntang silangan. So it means magsasalubong sila. Yung prosperity ay makikita natin. So yun pala ang noon. So ang patakbo niya, ang direksyon niya patungong silangan. Tapos magsasalubong sila. Ayan, makikita na natin ano ang meaning yan, anong lalabas. Siyempre yung prosperity. Ayun, prosperity ano ba sa Tagalog ang prosperity? Yung pag-angat. Pag-angat, So, yung kaginhawahan. Kaginhawahan. Yan. So, dito ho naman, kasi makikita nyo talagang very lively. May mga maliliit ho na mga Christmas tree sa paligid. Yan, kagaya ng mga nakikita niyo dyan. Kaya naman tuwang-tuwa ang ating mga... Alam niyo ba, ito mga Christmas tree na to,
Ito yung sa ano lang yan, bigay-bigay lang yan ng barangay. Kada isang barangay, may isa silang share dyan na Christmas tree. And then, sila din, naglalagay sila ng, kanina, nagpailaw. Sila na naglagay ng pangsabit ng mga ball. Ornamental. Yeah, Christmas decor. Yan na yan. So nakita niyo si Mayor kanina. Alam mo, ito talaga yung pinakang gusto ko talaga na isa sa mga mayor na talagang hinahangaan ko. Yung parang kahit mga bata, mga bagets, mga kabataan, kahit mga tatay, mga nanay, pag nakita si Mayor, kahit minsan nga, mas may edad pa kay Mayor, na-bless kay Mayor eh. Na inabalik din naman ni Mayor yung pag-bless at pagbiyaya. No? So, Mayor, parang, ano ba yung, daw na-interview ko na kayo last time, ano? Pero sige, lakad muna ako kita dito, no? Gusto ko lang dun sa harap si Sir Eman, ano? Ano, kumusta? Okay lang? Mga LGBT member ng LGBT. So, open na open, very diverse, ano, ang ating bayan ng bayan. By the way, naka-live po tayo. Hi po. So, this is one-on-one conversation with the mayor of the town of Mugpog. So, kanina nga, Mayor, ang pinag-uusapan natin as we go along. Bakit parang pag sinabing Mayor Lebelo, yung katangian ng pagiging isang humble na alkalde, yung mapagkumbaba, yung napaka-low-key lamang, yan na yung branding mo. Likas na ito. Oo nga, ano. Kumbaga, hindi, sa totoo man, ang isa sa naghubog sa amin dito na ganito, si Cardinal Vidal. Palibasa laki kami kay Cardinal, baka bata namin, kahit bihira kami magkita-kita, most of the time pag kami nakikita niya, ito lang lagi ang sinasabi niya sa amin, magpakumbaba. Laging nasa pagpapakumbaba. Kasi wala namang what for? Bakit ka magmataas? So every time na nare-recall namin yung salita ni Cardinal ngayon, para kami kumbaga para kabagay yung bigla kang binibigyan ng mga liwanag na oy, nga pala, ano. Kaya never, at saka yung tatay namin, yun ang kinagis na namin na pag sinabi nun, pag may lumapit sa inyo, lalong-lalo na yung may mga patay, wag ninyong pababayaan. Kung may 100 piso ka, at kaya mo nung ibigay lahat, ibigay mo na lang sa kanila. Kasi hindi lalapit sa inyo yan kung walang kailangan. Sa lahat ng may pinakamahirap na katayuan sa buhay ay ang may patay. Kaya maraming ko ba doktrina na nakuha namin aside kina tatay, kay lolo, kahit doon sa mga matatanda ko. Ako kasi laki sa matatanda. Ang mga kaibigan ko ay edad 15, ang kaibigan ko ay mga 53. Kaya ganito na ang kinakismo namin. Kaya siguro magtakaman ako dahil likas na siguro ito. Kaya nga walang kahirap-hirap para pag kumilos ka, yun na yun si Mayor na yun. Actually, para po sa kabatiran natin kung bakit ko naisipan, kahit alam kong pagod na yan at ang dami niya mga gawain, mga commitment, sabi ko parang gusto kong kausapin si Mayor habang kami nagkakwentuhan, very informal, kasi dinatnan ko po si Mayor, nakaupo dun sa may gilid na bahagi ng kanilang munisipyo. Could you imagine yung mayor ni walang mga bodyguard? Parang hindi niya kailangan ng baril, ano? So, andyan si Mayor. Parang walang boundary, walang wall, walang pader sa pagitan ng taong bayan at ng punong bayan. Alam mo, hindi ko rin nga alam, kasi nga, palibasa ganito na siguro na kinagas na ko, lahat ng uri ng tao ay napakasamahan ko naman. Simula pa kabata hanggang ako yung nagkaedad na ganito. Sa ganitong buhay ako masaya Masaya na ako nito So ka talaga minahal ng tao lang. Tsaka hindi lang ikaw, kasi yung kapatid mo rin, si dating mayor. Oo, kasi kami, pag kami kahit yung mayor pa yan, ako yung administrator niya, kami nasa harap ng pagkain ng magulang namin. Minsan hindi nakikialam yung magulang namin sa pagmaneho ng gobyerno. Nakikinig lang yan. Pag may pinagtatalunan kami magkapatid, doon lang umi-intra yung si tatay, si nanay. Mag-usap ka ng maayos, huwag pataasan. Ganun lang.
Pero pagdating sabihin mong ganito, never, hindi sila nakikialam sa amin. So, Mayor, sabi ko nga kanina, eto, bago kayo, ilang buo, nabanggit mo kanina habang tayo nag-uusap, ilang taon na lamang, ano? Isang taon at kalahati na lamang ho ba? Oo. Oo. Ano pa yung gusto mong pagandahin? Dito tayo sa may harapan. Ano pa po yung gusto mong pagandahin at gawin sa nalalabing mga panahon ng inyong paglilingkod bilang alkalde sa bayan ng Mugpog? Ito nga, ito yung sinasabi ko na ano. Ang pangarap ko kasi makakita ako ng mga bata na dito lang sa gitna sila naglalaro. Ngayon, itong parke na ito, hindi lang natuloy gawin ito ngayong buwan na ito. Buwan. Dahil ito may okasyon tayo, dinidekorasyonan eh. So ito, ang mangyayari nito, palalawakin ito, itong taas na ito, aangat ito siguro ng mga 3 inches, 4 inches. Ang ibabaw nito bricks, mga 4 inches lang dahil doon sa bricks. Yung mga recyclable materials natin na pinagagawa natin doon sa ulong natin, doon sa solid waste natin doon, yun ang i-design dito para ma-showcase natin ano ang essence ng solid waste natin, bakit ginagawa natin yung pag-recycle, bakit natin kinukuha yung mga basura, lalo na yung mga plastic. Dito nila makikita kung bakit instead na itapon nila kung saan-saan, makakatulong pa tayo na magpandekorasyon yan. So tataas pa ito, elevate pa po ito. Aangat ito siguro more or less mga 3 inches, 3 to 4 inches. Kasi papatong dito yung bricks. Ngayon, itong mga paikot na yan, side na yan, nandyan lahat yung mga upuan na ang kulay, parang gulong ng kalesa, parang antique type siya. Pero malawak ito. Lahat ng upuan nasa gilid, kabilang gilid, yung yung nyug na yan, dalawang nyug na yan, ang mangyayari niyan, aanisin yan, kasi hazardous na yan pag bumabagyo, mabali yan, tatama yan doon sa munisipyo. So, maging significant sa bayan ng Mugpog yung Moriones. For all we know, nag-originate kasi ang Moriones sa bayan ng Mugpog, ano? Di ba yung Bulaklakan? Dito natin ilalagay yan. Dalawang malalaking muryo na bulaklakan. Siguro. Yan, isa, dalawa. Na magiging sentro din yan ng atraksyon for tourism purposes. Yun, yung kalabaw na yan, na binasbasan ni Cardinal Vidal. Anong kwento ng kalabaw po na yan? Yan yung kangga na salamat kay June Labares. Kasi kababataan namin siya halos. Minsan umuwi siya dito nagbakasyon. Sabi niya, may kangga pa baga kita? Sabi niya, meron. Bakit hindi natin gawa ng istorya yung kangga? Kasi di ba pinaka-crude na means of transportation ay kangga. Ang dami niya sa Mugpog dati dito. Ayan, kaya pinotrain na yan, pinagawa namin kay Buddy. Ayan, eksaktong umuwi si Cardinal dito, binasbasan niya yan. Sabi nga niya, itong kangga na ito, itong kalabaw na ito, ay alagaan nyo at ito ang magdadala ng progreso at asenso sa bayan. Wow. Dito makikilala ang Mugpog. This is the first time na narinig ko ang istorya ng kaya makikita mo dun sa kay Cardinal na ano siya nag-retire na may binigay kasi sa kanyang resort doon na ginawa naman niyang pabahay naman dun sa mga retired na sa Cebu. Retired na mga pare, mismo madre, wala natutuloy, doon sila tumutuloy. Meron dong nirigalo kami pa-birthday kay Cardinal na isang miniature parang ng kangga na doon siya nakasakay. Oh, wow. Na every time na nakikita ng mga foreigners yun, kinukulo ng picture. So basically, Mayor, yung sinasabi mo na isang bagay na bago katuluyang kumbaga matapos yung termino, magiging maganda itong parke na ito at dito magkakaroon ng mga upuan, parang magiging open theater ito. Yes. Yes. Dito maglalaro yung mga bata, dito may performance, tapos nandiyan yung mga upuan. Nandun lang yung mga magulang o yung mga chaperone nila nandyan, nasa gilid lang. So at least yung nasabi natin yung concept na child-friendly park, PWD friendly park, senior citizen na friendly park. Ito yung magandang gusto kong makita. Pangarap natin ito sa bayan. Yun. So pagdating po yan sa tourism, maliban po doon, meron ka pa po bang gustong gawin bago matapos ang yung termino? Yes. Sisimulan na yung building for the first time dito sa bayan ng Mugpog. Ihihiwalay ko yung bahay ng legislative.
So, doon sa ground floor, nandun yung library. Tapos, may library siya at saka, anong tawag natin dito? Yung magagamit ko sa tourism. Museum, yeah. Museum yung ilalim at saka library. Tapos yung second floor opisina ng legislative. Tapos yung taas, multi-function area. So yun ang mangyayari. Yun pala ang mga inaasahan natin. And then itong malapit ng gawin yan, yung Anong tawag po sa building na ito? BIMOC na yan, yung RHU natin. Okay. I-upgrade yan. Baka second story, 2-story building yan, o design for 3-story building yan. So yun lahat ng mga doctors and other practitioners natin, medical practitioners, doon na sila sa Bahay taas. sila, kumbaga, parang pag walang pasyente at at least nakapahinga sila, hindi sila nakagala-gala kung saan, dyan lang sila. I see. Yan, nakapag-relax yan, pati yan. sila. Oo. So, Mayor, itong sinasabi mo na legislative building, ilang floor ito? 3-story building. 3-story building. 3-story building. Oh. But, Mayor, nakikita rin ho natin, mayroong kasalukuyang event ang mga kabataan para sa banda ng Mugpog ba din? Yeah. Ano po ito? Banda? Ano naman yan? Ano yan? Mini ano niyan yung participation nila, yan parang mini concert nila. Na salamat sa kanila nga pala yung mga nag-organize dito. Kita, Mayor, para background natin yung yan. Salamat nga pala sa mga nag-organize din ito. Tumutulong dito sa may gazebo, Mayor. Ito. So, ayun, nakikita niyo po sa likurang bahagi namin, ongoing ho, yung performance ng iba't ibang mga local band dito po sa bayan ng Mugpog. Mayor, kinukwento mo sa akin kanina, parang ito yung inisyatiba kayo ng mga kabataan. Yung iba, pinahiram mo pa ng mga gamit para makapag-perform. Kwento nyo nga po, Mayor. Yeah, yan yung kumbaga a sense of gratitude siguro, Hindi ko nga akalain ito, yung mga kabataan na nagbabanda-banda sila. Minsan wala silang magamit na yung parang anong tawag ni stage. So meron ako dito magandang klase na boxing ring. So one time pinahiram ko sa kanila, nagiging successful naman yung pag-perform nila, minsan nagpasalamat, sabi sa akin, Mayor, pag may mga pa-event ka sa Mugpog, willing kami tumulong. Free. Wala akong bayad yan, basta tutulong kami. Eto na nga, hindi ko akalain na magkakaroon kami ng event na ganito. So sila naman yung nagkusa-kusa na maglagay-lagay niya. Pinunubayad lang natin ng sound system. Ayan na, hanggang sila. Ngayon, ang advantage yan, yung mga bata, instead gadget ang ginagamit, na-excel pa rin sila yung sarili nila sa arts, di ba? Yung music na yan, di ba? Yung performance nila, may exposure nila yan. Magandang klase, di ba? And proud pa yung magulang. Din. Totoo yan, proud pa yung magulang. Yung magulang yan ay proud, siyempre. Na makita. And at the same time, nag-enjoy din yung mga kabataan na mga nanunood sa kanila. Bukod na kasi ang trend ngayon, di ba? Ngayon, pag sinabi mong banda ng kabataan, talagang dinudumog yan Kumbaga, may mga kanya-kanyang idol na yan, lalo yung mga millennials, di ba? Kaya ako, masaya ako dito. Masaya ako at may ganito. Nabanggit mo sa akin, Mayor, kanina, na nung during your heydays, yung kabataan, mahilig ka rin magbanda. Banda-banda. Ano bang favorite mo? Kasi nabanggit mo reggae, kala ko hindi alam yung reggae Kala ko. Drums and vocals ako. Doon sa banda namin, nagda-drums ako at saka vocals. And then, nung nag-college na ako, eto na, nag-sarili-sarili na ako. Binigyan ako ng bayawin ko ng Yamaha. Yun, hanggang sa nag-pok-pok songs na ako. Solo-solo na lang. Kailan, natigil na. After so many years, nag-college na ako. Hindi na ako nakapagtugtog kasi Nai-miss mong pagbanda. Habi kanina, Mayor, narinig ko nung nagsasalita doon, nag-walk daw sila, pero dumayo sila dito, ang saya daw pala sa Mugpog. No, yung mga taga-Mugpog, sila Baho ata yan, Lineses. Bahaw, natutuwa nga sila dito pag dumadayo sila dito ng tugtugan. Kumbaga, awan ko, na to kung bakit gano'n ang atmosphere nila pag nandito sila. Very parang at home sila sa bayan ng Mugpog. So, yan. So, siguro dahil na rin dahil nakikita siguro nila yung, kumbaga, yung pagmamahal din ng punong bayan sa kanilang talent, na-appreciate kahit na wala bang bayad. Pero nabibigyan sila, ang pinakamahalaga lang naman sa kanila, Mayor, yung mabigyan sila ng platform na kagaya niya. Na wala sila ibang gagawin. Yun yung importance nila sa lipunan. Yun yung sektor nila, yan lagi ang tinitingnan ko yung sektor ng kabataan. Kasi yung generation na yan,
wala. Bukod na yung generation namin eh. As well, yung sa inyo, bukod pa rin yung generation nyo. Ang layo pa rin ng ano sa amin. So yung mga bata na yan, kumbaga kung sa, ano ba yan, yung pinakamasarap na pinakbet, yan yung pinakamasarap na timpla na ng henerasyon. Iba't ibang klase ng ideas na napasok. Sama-sama. Mayor, ano bang favorite mong banda? Sa local o sa... Local. Sa akin, marami ko, pero madalas ako mag-appreciate ng jazz, classic, blues, rock, yan, folk and country music. Pero sa Pilipino, ang gusto ko lang sa Pilipino, yung tamang pangkundiman. Yan ang gusto kong pakinggan, yung mga lumang banda. Ay, ano favorite mong kanta? Tulo po kayo dito ganun. Kanta? Oo, kanta. Sa akin, once na nadinig ito, lagi ko kinakanta yung pinapakanta ko doon sa kapatid ko, yung Moonlight Serenade. Okay. Yan, isa yan. Isa yan sa paborito kong kanta. Moonlight Serenade. Oo. Yan. Yung tarararara, tarararara, tarararara. Yun, paborito ko yan. Kaya, yun yung pag umuwi yung isang kapatid ko dito, sabi ko, kantahin mo nga yung Moonlight Serenade. Oo, nakanta naman niya. Ako, meron akong importante tatanong kay Mayor. Pero medyo layo-layo tayo kasi nag-enjoy na yung mga bata. Lapit-lapit kita dito, dito kita naman, sa kabila, sa harap naman kita ng bahay pamahalaan, So, eto matagal na rin, Mayor, yung si Jose Rizal, nakikita ko. Yes. Bata pa ako, pag naalis ako, nakikita ko na yan, siya na yan. Ano ba yung istorya niyan? Kailan niya na-conceptualize? Dito tayo, Mayor. Si Rizal. Rizal. Alam mo, ang understanding ko May ganito ka rin. Sorry, okay lang na huwag kayo umalis. Okay na, umalis. May ganito ka rin pala, Mayor, Yeah. Oo. Ito yung kanyon. Kanyon, anong istorya nito? Ito yung, ito yung American era. Okay. Ngayon, itong si Rizal, sa pagkakatanda ko ito hindi yung original. Okay. Nung elementary ako, may maliit dito. Hindi ko lang ma-recall kung saan area nakalagay dito. So, nung time wari ito ni Dr. Tanata, mga 1980s yan pinalitan. Yung maliit, parang nandun na sa Central. May maliit dati na Rizal. Okay. Ito yung time na wari ni Dr. Rizal. Ngayon, ito, pag ginawa nga itong parke, ipare-retain ko si Rizal. Pero titignan ko kung saan siya akma ba, kasi flag at saka si Rizal. Mahilig kasi ako sa symbolism. Ano ba sinisimbolize ni Rizal? Ano ba sinisimbolize ng Philippine flag? National hero, national flag. Oo nga. Ngayon, bakit may kalabaw? Oo nga. Kasi ito yung Kalabaw. native na pinanggalingan ng transportation ng Mugpog. Ngayon, bakit may fountain na lalagay ko yung dalawang lumang fountain na inalis dyan? Bakit daw may fountain? Kailangan ng kalabaw, tubig. Yan ang konsepto niyan. Ngayon, bakit may moryon doon sa magkabilang tabi? Yun ang nag-symbolize ng Mugpog na talagang the origin of Moriones came from Mugpog. So doon ko ilalagay yan. Kaya nga, makikita mo one time ito, nakahilera sila dito. Para makita na tao, ito pala yung istorya ng Mugpog. Ayun. So alam nyo na po, yung mga kababayan natin ngayon na nanonood, first time niyo po yung narinig mismo kay Mayor. Ay, hindi na, first time na live na narinig. Yan, first time namin naka one-on-one si Mayor ng live dito. Pero Mayor, medyo natawa ako kasi for the very first time din, nakita ko na naghahila kay Santa Claus na rabaw. Tingnan nyo. Tingnan mo Tingnan nyo. Unique. Tingnan nyo ito. Di ba? Alam mo kung bakit? Santa Claus ka raw. Alam mo ba sino may utak nito? Si accountant, si Michael. Ay, accountant. Si Michael. Ay, Michael, thank you very much sa iyo. Siya kasi may utak naman yan. Dahil si Santa Claus, Mayor, walang laman si walang sasakyan si Santa Claus. Wala naman tayong reindeer. Doon natin ikarga ng hanggang. Ang reindeer galing pa sa kabila, di ba? Ginawa yung localized version. Sa indigenous naman tayo, kanga. Diyan. Diyan nilagay si Santa Claus. Kaya yung kanga. Kaya, alam mo, papicturean natin ito. Magka-viral ito. Kailangan ito kapicturean. Tinan mo. Kasi tinan mo, si Santa Claus dapat reindeer sa kaya Oo, ang nagahilay karabaw. Very
ating-atin, ano? Unique yan, unique. Unique na unique, kakaiba ito. Naku, agakatuwaan niya ng mga netizen pag nakita. Ngayon, panghuli, ano, bago tayo magtapos, nabanggit mo kasi kanina mahilig ka sa musika, kapatid mo mahilig sa musika, nung kapesahan lamang ng bayan ng Buwak, bagamat kapesahan nyo ng Buwak, nakita ko umikot, nagparada. No? At ngayon, sabi mo, nabanggit mo sa akin kanina, na nung bata ka pa, talagang hilig mo na rin ang banda. Kung sa iyo po, Mayor, anong gusto mong pamagat ng kanta mo sa sarili mo? Simple. Anong pamagat? Ito yung team song ko. Paano kita mapapasalamatan? Paano kita Mapapasalamatan. Alam mo, unang-una, thank you very much for my mother, my tatay, and of course, dun, sa taas. Kaya every time naririnig yung paano kita mapapasalamatan, sana may maggawa pa na isang composition na another version ng paano kita mapapasalamatan. Kasi I cannot sabihin natin na explain it very well how deep inside in my heart the feeling of how to sabihin natin give thanks to everybody, most especially from my loved ones, tatay, nanay, my family. Hindi ko maintindihan, sabi ko, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang bagay na mapaparating ko sa mga mahal ko sa buhay, yung pasasalamat. A sense of gratitude ko sa kanila na ang hirap kasing i-explain. Galing na sa puso ito, mahirap ito. Kumbaga, sana nga, bagamat may kanta nung paano kita mapapasalamatan. Every time na ako may ganitong mga okasyon, gusto ko lagi ipakanta yan eh. Yan ang gusto ko, yung paano kita mapapasalamatan. Yun lang. Kahit sa taong bayan. Kasi nung second term ko, last time ko yata, nung nag-o-taking na ako, sabi ko nga, wala po ako masasabi sa inyo mga taong bayan. For my last term, this is my last election na kinanta ko na. Siguro, pwede ko ba kantahan ko na lang kayo ng ilang sentence doon sa paborito kong kanta. Yun na lang. Paano kita mapapasalamatan? Paano kita mapasasalamatan? Sapat na ba mahalin lang kita? Magpakailan pa man. Yun ang gustong-gusto ko na. Paano ko nga mai-express yung sa lahat na. Simula doon sa maliliit na bata hanggang doon sa mga henerasyon na sibol pa. Gusto kong iparating paano ko kayo mapasalamatan. Kasi ano mo, this is a big challenge for me to become a local chief executive. Alam mo kung bakit. Ito, to be honest with you. Ang dami kasing nung ako'y magkandidato ng mayor, ang dami lahat ng pati kasalanan siguro ni sabihin natin ni Magellan. Ito na sa'yo. Oo. Wag daw ako iboto. So far, okay, off the record na to, ano. Kaya lang, siyempre, hindi ko rin maalis sa kalooban ko na yung pala yung pinagdaanan ko na sa kabila nung ako'y binubugbog, mahal pala ako ng taong bayan. At sa kabila nito, sinuklian ko sila. Sabi nila, wag ano yan, magsusugal yan, magsasabong yan. Na yung pala, kaya kong disiplinahin yung sarili ko. Ito yung pinaka matinding aral na nakuha ko dun sa mga matatanda ko sa buhay. Sabi nila, yung pagsabong, nakuha mo lang yan na hindi lehitimo. Acquired lang yan eh. Nasa katawan mo yan kung paano mo siya tatanggalin. Awa ng Diyos. Sabi ko sa kanya, nung nag-o-taking na ako, starting today, hindi na ako yung magsasabong. Hanggat ako'y nakapwesto, hindi ako magsasabong. Kasi mahal ko yung mga mananabong. Kasi isa din yan yung sa naging inspirasyon ko na bakit kailangan ko maging leader. Diba? Na hindi naman pag sinabing magsasabong masama kang tao eh. Di ba? Kaya yun yung every time na nare-recall ko yun, nare-recall ko nga yung paano kita mapapasalamatan. Kasi all sectors, all walks in life, nandun eh, doon sa kanta na yun. Kaya siguro pasalamat ako na kahit pa paano, yung nangyari sa buhay ko ay, eh, isang magandang salamin, halimbawa na
hindi lahat ng hinuhusgahan ay masama. At yung masama, hindi naman lahat ng oras ay masama. Diba? May kabutihan din na natitira sa kanilang puso. Kung ako tatanungin mo, ako, mas iyakin pa ako sa inyo eh. Ako, every time na ako'y nakakapagsalita, totohanan ito. Every time na ako'y nakakapagbanggit na medyo hindi maganda sa kapwa. Natalikod ako at ako'y naalis, ako'y naiyak din. Every night, inadasal yan. Sana maunawaan ako nung bakit ako nakapagsalita ng kaya. Pero bihira yun. Bibilang ka ng 3 bago ako makarating doon sa punto na magbitaw ako ng ganung salita. Kasi strike 1, strike 2, strike 3. Pag strike 3, hindi ka gumagalaw at natitinag doon sa sinasabi ko, magsasalita talaga. So ulit, babalik ko na naman, paano kita mapapasalamatan? Mayor, paano po namin kayo mapasasalamatan? Maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong portion ng inyong buhay sa amin at sa pagtitiwala palagi sa suportang ipinagkaloob nyo sa aming industriya, sa aming sektor, sa media. Lagi kayo nandyan to support us. Para baka hindi po batid marahil ito ng karamihan. Isa po si Mayor sa palaging nag-update sa akin ng mga nangyayari sa bayan ng Mugpog. Kahit hindi ko po siya i-text. Siya po yung natawag sa akin at inasabi na eto kami sa Mugpog. Ito yung update natin sa Mugpog. So, alam niyo po yung wala kaming kahirap-hirap na pwede ko siyang hawakan, pwede ko siyang kausapin from time to time na hindi ko kami nahihirapan. Kaya, Mayor, hindi namin alam kung paano po namin kayo pasasalamatan. Salamat po. Andito lang ako. So, ang aking iniidolo na talagang alkalde ng bayan ng Mugpog. Ang swerte po ninyo, mga taga-bayan ng Mugpog, sapagkat sa dalawang magkasunod na pagkakataon, magkapatid na ligay ito ang naglugod sa inyo. At magtatapos na naman sila, we do not know what can happen. Sabi nga ni Mayor, Diyos na ang bahala sa kanya tayo. Kung saan tayo dadalhin. Okay? Maraming salamat po sa inyong ginawang pag-nanood sa aming programang One-on-One with Mayor Leo Libelo. Magkakita at bisitahin. Mayor, bago tayo magtapos, finally, bisitahin mo po na ang ating mga kababayan, mga kabaranggayan, kahit medyo nasa bayan ng Santa Cruz, nasa bayan ng Gasa, nasa bayan ng Buwak, pumunta dito at tingnan ang napakagandang inisyatiba po ninyo dito sa bayan ng Mugpog. Dito tayo. Mga kababayan at mga kaprobinsya. Mayor, dito po kayo dito. Tingnan natin ito. Makikita natin ngayon kung ano yon. May mga ilaw dyan na simple. Inaanyayahan kayo na magtungo dito sa bayan ng Mugpog para masaksihan naman natin. Kahit pa paano ma-refresh man lang tayo. Mabawasan ng stress, mabawasan ang ating mga isipin, problema sa buhay dito. Maglibang-libang tayo dito. Welcome po kayo dito sa bayan ng Mugpog. Everybody, welcome kayo dito. Merry Christmas! Maraming salamat po, Mayor, and see you in our next vlog. Ito po si DJ Myong mula sa bayan ng Mugpog. God bless everyone. Mabuhay po ang Mugpogenyo, ang bawat Marinduqueño sa nagpanig ng mundo. Bye-bye!